This video is going to be another stock market analysis video, and ito yung tatlong stocks na pag-uusapan ko sa video na to. But before I cover the individual stocks, punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So for the PSEI, the last time na napag-usapan ko yung chart na to, nung April 30 pa. So kung bago ka pa lang sa channel na to, yung mga drawings sa chart, yan yung mga previous na mga lines or mga drawings na na-plot ko sa mga previous videos na na-cover ko yung chart. And yung blue vertical line, yung indication kung kailan ko siya huling na-cover. So dito sa PSEI, April 30 yun. So since my last review, yung PSEI, mukhang nag-support na talaga sa level na to. So, as expected, dahil strong support itong level around 5.8. So, mabuti na lang hindi nagkaroon ng mas bearish na news or mga negative when it comes to the Middle East conflict dahil kung nangyari yun, baka nabutas tong S1 tapos ang sunod na pupuntahan na ng PSEI is S2. So, for the past few days, maganda yung naging galaw ng PSEI. As you can see, pumunta ng 5.9 and above yung PSEI. Tapos, nung May 7 na trading day, nag-gap up siya. Tapos, ang lakas nung buying pressure. Unfortunately, nagkaroon ng bentahan near EOD. So, end of day nung trading, nung afternoon session. So, umabot na sana yung PSEI ng 6.1 pero nabentahan siya tapos nag-close ng around 6,034 na level, no? So, ganun pa rin yung bias dahil nasa consolidation pa rin naman yung PSEI. Andito pa rin siya sa box na to. And madalas kong sinasabi sa mga previous na stock market analysis videos na isa sa magiging magandang catalyst para sa PSEI is kapag yung price ng oil bumaba. Bumaba siya further kasi sobrang laki ng impact kapag yung oil prices nasa above $100 per barrel. So kung ma-maintain yung prices na ganun, above $95, I think mahihirapan yung PSEI na ma-overcome itong R1 resistance niya sa 6214 tapos 6254 na area. So kung pupuntahan natin kasi yung chart niya nung end of Feb, ito yung prices ng PSEI tapos yung oil nun hindi pa ganun kataas, no? Nasa below 80 or halos below 75 yung price ng oil. So, isipin niyo yun, no? In order for the PSEI to go back to these levels, kahit pa paano dapat magkaroon ng signal or catalyst na pababa na talaga yung oil prices. So, that means for the PSEI to overcome this level, kahit siguro yung price ng oil pumunta lang ng 85 to 80, baka magkaroon siya ng chance na butasin itong R1. So, yan yung dapat abangan kung talagang matatapos na yung conflict dahil mataas ang chance na bababa yung prices ng oil after that. And although matagal pa before makarecover yung economy as a whole, kasi hindi naman agad-agad yung effect niyan sa economy. But for the prices of stocks, syempre mas mabilis yung pag-re-rate niyan dahil nasa market and mabilis yung mga transactions na mangyayari. So, I think magiging mas mabilis yung impact kapag nangyari yung mga positive news na yun. So, it looks like the PSEI will stay inside this consolidation or eventually, probably maging mas malaki yung consolidation mapunta dito pag nag-resist yung R1 na levels. So, for the first stock na pag-uusapan ko sa video na to, that's SGP. So, for SGP, medyo matagal na ata nung huli kong napag-usapan to sa stock market analysis video. I think na-overwrite na yung mga charts na na-save ko. That's why wala ng mga drawings. So, anyway, i-adjust ko na lang yung mga important and key levels for this stock dahil marami nang nangyaring significant na price changes sa kanya. So, if bago ka pa lang sa channel na to, kapag may nakikita ka ditong horizontal line na nakalagay na bought price, irrelevant yan in relation sa price action ng chart. So, gamit ko kasi yung charting software ng broker ko and automatic lumalabas yung average or bought price ko kapag nire-review ko yung chart. So, meron kasi akong position sa SGP and around this level yung average price ko. So, for SGP, sobrang ganda nung ginawa niyang price rally and price action for the past few days.
So, simula pa nung last week of April, specifically April 29, pataas lang talaga siya ng pataas. So, nitong May 7 lang siya naka-encounter ng significant na selling pressure. So, yung inabot ng SGP is 28 na price level. So, syempre, ito na yung magiging bago niyang resistance dahil sobrang klaro naman na meron siyang selling pressure na na-encounter dyan. So, kung titingnan natin yung next na possible major support for SGP, meron kasi ditong previous na consolidation. So, eto siya. So, ibig sabihin, dapat i-consider tong level na to as support. So, yung around 23 na price area, S1. So, hindi ko naman sinasabi na pag nagpatuloy yung bentahan sa SGP is ito na yung pupuntahan niya na price level, no? Kasi pwede naman na may mga investors or traders na bilhin yung stock anywhere between 23 and above and 26 below. So, ibig sabihin, around this level, pwede na siyang magkaroon pa rin naman ng temporary support dyan. Sinasabi ko lang na para sa akin, ito yung major support ng stock. And you can also say na pwedeng maging temporary support itong 26. So, ngayon kasi nagkakaroon siya ng support dyan dahil hindi pa naman siya nagko-close below ng 26. So, eto pwedeng maging temporary support. So, pag ang nangyari kasi nito is yung SGP, let's say, nakarecover siya kahit papano, pumunta ng above 26 pero below 27, it looks like ang mangyayari dyan for next week is dito siya magkakaroon ng consolidation. Pero, pag nabutas tong 26 for trading day ng May 8 at nahulog yung stock further, then mas inclined akong isipin na ito talaga yung magiging support niya sa S1, yung around 23. So, below S1, syempre yung magiging support niyan is yung bottom part ng range ng box na drenowing ko kanina. So, ito yung support sa S2. So, paano naman yung magiging resistance ng stock dahil nakapag-breakout siya sa 52-week high niya tapos sa ngayon wala nang significant na resistance towards the left. So, nagkaroon kasi to ng price adjustment yung SGP. So, kung makikita nyo, andito yung prices niya before and nagkaroon lang kasi ng mga price adjustments sa stock. So, I think hindi pwedeng gamitin as the basis for structure resistances or support itong levels na to dahil sobrang layo naman na yan. So, in this case, I can only look at psych levels as the possible resistance for the stock. So, yung possible next na resistance nito is 30. So, para sa akin, ayan yung R2 na resistance ng SGP. So, ibig sabihin, pag nag-close siya above ng 28 na price area, yung significant na milestone niya ulit is yung 30 na price level or yung R2. Pero syempre, dahil hindi siya structure resistance, hindi ganun ka grabe yung weight niya in terms sa key levels. So, pag nilabas ko yung MA20, makikita natin na yung stock na to has been on a short-term uptrend. So, nag-revisit lang siya sa MA20 nung second week and third week April. So, nagkaroon ng short consolidation lang naman. Tapos, nag-transition siya ulit towards a short-term uptrend. Pag yung MA50 naman yung nilabas ko, it's very clear din na nasa medium-term uptrend yung stock simula pa ng third week, fourth week November. And nag-dip lang siya ng onte during the start ng Middle East conflict nung first week to second week March pero nakabawi lang din siya ulit. And for the MA100, ayun naman, nasa long-term uptrend pa rin yung stock and nag-dip lang siya nung third week and fourth week November. So, overall, looking good pa naman ngayon sa SGP. So, tingnan natin this last trading day of the week, this Friday, kung maso-support ba ng SGP yung 26 na price area or mahulog ba siya sa S1 na support. So, as mentioned kanina, meron akong position sa SGP sa isang broker ko sa InvestaTrade for my momentum and short-term positions or swing trade na portfolio. And part din to ng position trade and long-term portfolio ko sa Dragonfly naman. So, if you're interested to know kung paano ko nahuli yung SGP and kung bakit binili ko siya parehas sa short-term portfolio ko and sa long-term portfolio, you can check the pinned comment to get access sa exclusive videos ng channel na to. So, for the next stock, that's EW.
So for EW, maganda yung naging price action and galaw nitong stock na to for the past few weeks. So makikita nyo naman na overall yung direction ng stock is upwards, no? So nasa uptrend talaga siya. And previously, meron akong position dito sa EW pero binenta ko na siya. And the reason for that is because yung objective ko sa kanya is short term and swing trade lang na perspective. And meron kasi tong ex-date na mangyayari for May 8, so this Friday. And yung cash div rate niya nasa 5.86% nung announcement date. So I think yung EW, mahuhulog tong stock na to by around 5 to 6% siguro. So it's possible na mag-revisit siya sa prices around 13.28 up to 13.14 na price area. So nagkakaroon siya ng confluence dito sa previous na swing low niya. So, yung level na yan. So, I think this is going to be the support for the stock. Pero, S lang muna yung ilalagay ko dyan. Dahil titingnan ko pa dito kung ano yung mga possible support niya. So, very obvious din na meron siyang support dito sa 13.72. So, the reason for that is because merong previous resistance dito sa level na to nung February. So, ito yung S1. So, previous resistance, nag-roll reversal and support na siya ngayon. And then, itong line kanina, syempre yung S2. So, for the resistance naman, it's very clear din na merong swing high yung stock sa 14.30. So, ito siya. So, ayan yung R1 ng EW. So, towards the left, tingnan natin kung meron bang next na resistance yung stock. So, ayun din, very obvious around this level. So, 14.90 papuntang 14.98. So, pwede mong masabi na range yung next na resistance ng EW. So, R2. And meron ding psych resistance sa 15, no? So, ayan yung next na resistance ng EW. So, ibig sabihin, kung wala sigurong X-date, kung walang dividends na ibibigay, maglalaro lang yung prices ng EW dito sa consolidation. Kaso, meron ngang dividends ng May 8. So, may potential na mag-drop yung prices sa levels na to. So, pag nag-drop yung prices ng EW dito sa S2, syempre may tatlong scenarios na possible. It's either within the next few days or few weeks, makarecover yung stock tapos bumalik siya ulit dito sa previous na consolidation niya. Or di kaya dito na siya magkaroon ng consolidation, no, moving forward. And yung third scenario, mahulog pa yung stock eventually. So, kung mangyayari man yun, I think ito yung next na possible support ng EW. So, may previous na support nung last week ng March pa. So, nasa 12.76 yan. So, ito yung possible na S3. So, ayan yung napoproject kong mga scenarios ng price action niya. So, pag nilabas ko yung MA20, ayan, nakikita naman natin na talagang nasa short-term uptrend yung stock. Yung galaw talaga ng MA20 is upwards. And for the MA50, ganun din. Simula pa nung first week ng January, talagang pataas yung galaw ng stock. And for the MA100, ayun din, nasa uptrend din. So, overall, maganda yung galaw ng EW. Ang hindi ko lang gusto is magkakaroon siya ng X-date nitong May 8. So, may potential na yun yung magpabagal sa stock moving forward. For the next stock, that's URC. So, for URC, isa sa mga stocks na greatly affected by the Middle East conflict. So, alam naman natin na yung URC, yung major products nila, mga food products, no? Mga food and drinks. So, syempre, talagang affected sila ng increasing oil prices dahil lahat ng costs, yung mga inputs nila para sa negosyo talagang tataas. So, logistics kasama dyan, di ba? Yung kuryente sa mga factories, syempre, tataas yung expenses nila doon dahil mas nagiging mahal yung kuryente. And of course, mas squeeze yung margins nila. Kaya kung mapapansin nyo dito, first week March, talagang nahulog yung stock. Tapos nung na-confirm ng market somehow na mas tatagal pa yung conflict, nahulog pa talaga siya. Tapos, eto, hindi na siya nakakabawi. Hindi pa siya nakaka-close above ng
67 price area since nung March pa, no? So, ngayon, yung mga important na levels for URC. So, obvious naman na meron siyang support dito sa 59.20 na price level. So, ito siya. So, ibig sabihin yan, ito na yung S1 na support ng URC. So, pag nagkaroon pa ng further bearishness, let's say, hindi talaga nag-i-improve yung oil prices or worse, mas tumaas pa yung presyo ng oil, ano yung pwedeng puntahan next ng URC? So, itong low pa niya nung 2025 pa. So, around 57.80. So, ibig sabihin ito yung S2 for URC. So, medyo malapit na rin naman pala, no? Kahit papaano. Pag nagkaroon talaga ng bearishness or di kaya may negative na catalyst mismo sa URC, hindi nakakagulat kung pupuntahan pa niya tong price level sa S2. So, sa resistance naman, well, it's clear din na meron siyang swing high dito sa 64.35 na price area. So, syempre, ayun yung R1. Tapos dito, no, may swing high din siya. Nung nag-try mag-recover yung stock nung 3rd week and 4th week ng March. So, ito yung R2. And there's a gap nung nagkaroon na ng second na sell-off. So, nagkaroon lang ng pause during this period. So, ito yung magiging resistance para sa akin na next, na R3. Kasi may swing high tapos may previous support. So, para sa akin, magiging range siya. So, pag nilabas ko yung MA20, it's very clear din na talagang nasa short-term downtrend yung stock simula pa nung first week March. So, simula nung nahulog siya nung March 4, talagang pababa na talaga yung stock. Tapos, hindi talaga nagkaroon ng significant na recovery. So, pag nilabas ko naman yung MA50, ganun din. Makikita natin na grabe talaga yung ginawa nung March 4 na candle. Kasi kung wala sana to, yung stock potential nasa uptrend pa. So, ito kasi yung projection ng stock. Tapos, ito nga, dahil sa March 4, na-revisit niya ulit tong MA50 tapos nahulog pa. And pag nilabas ko yung MA100, ayun din, talagang nag-transition na siya towards a long-term downtrend ulit. So, nasa long-term downtrend kasi itong stock na to. Tapos, nakabawi sana siya nung buong February. Kaso, binalikan lang din ulit yung MA100. Tapos, pumunta na naman sa ilalim. So, that's why talagang hindi maganda yung nagiging galaw ng stock. So, sa ngayon, it looks like URC is inside this consolidation between yung S1 and R1 niya. So, inaantay na lang talaga nito kung magkakaroon ba ng buying pressure and improvement sa overall market conditions para i-test niya kung kaya bang mag-breakout dito sa R1 para matest niya tong R2. So, kung hindi naman na magkakaroon ng further na negative news, I think dalawa na lang yung scenario niyan. Either bumelo pa siya para mag-consolidate or mag-breakout na dito sa R1. So, how about you guys? What do you think about these stocks na napag-usapan ko sa video na to? So, let me know in the comment section. If you haven't watched yung mga previous videos ko ng mga stock commentary, click towards the upper right. Yung mga stock market lesson videos sa bottom right. And don't forget to like this video if you've learned a lot. Don't forget to subscribe sa channel so you'll always be updated sa mga future videos na i-upload ko pa in the future.